5 pa lamang ng umaga ay gising na si Nazar Villanueva. Tahimik siyang bumaba mula sa ikalawang palapag ng kanilang napakalaking bahay sa isang exclusive subdivision sa Cavite. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, nadatnan niya ang kanyang ina na umiinom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Maaga ka na namang aalis? Malambing nitong sabi. Ngumiti si Nazar habang nagsasali ng kape sa tasa. Traffic po kasi kapag nahuli. Napailing ang kanyang ina. Anak, hindi mo naman kailangan gawin yan. Kaya namang patakbuhin ng manager ang dealership. Bago pa siya makasagot, bumaba rin ang kanyang ama na si Roberto Villanueva, isang kilalang negosyante sa kanilang lugar. Nazar, seryoso nitong tawag. Hanggang kailan mo ba gustong magkunwaring ordinaryong empleyado? Tahimik na naupo si Nazar. Hindi ito ang unang beses na pinag-usapan nila yon. Lumaki si Nazar sa marangyang buhay. May mga sasakyan silang hindi magamit lahat dahil sa dami. May negosyo sa real estate, hardware, at maging ilang branch ng car dealership ang kanilang pamilya. Pero sa kabila ng lahat, pinili niyang mamuhay ng simple. Hindi niya ginagamit ang apelyido nila para igalang siya. Pa, mahinaon niyang sagot. Gusto ko lang pong maintindihan kung papaano pong tratuhin ng isang taong nagtatrabaho lang. Pero anak, kapag kasi alam nilang mayaman ka, mabait po sila. Pero gusto ko pong malaman kung papaano pong makitungo ang tao kapag tingin nila sa'yo ay ordinaryo ka lang. Natahimik ang ama niya. Sanay si Nazar sa ganoong sitwasyon. Simula nang magtrabaho siya bilang car agent sa sarili nilang dealership, marami na siyang naranasan. May mga customer na hindi siya pinapansin dahil simple lamang siyang manamit. May mga mas gustong kausapin ng ibang ahente dahil mas mukhang sosyal ang mga ito. Madalas pang ang maagaw ang mga sales niya dahil akala ng clients ay baguhan lamang siya. Pero hindi siya nagrereklamo. Mas gusto niyang obserbahan ang tunay na ugali ng tao. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siya ng bahay dala ang simpleng backpack at lumang relong bigay pa ng kanyang lolo. Hindi siya sumakay sa mamahaling sasakyan nila. Sa halip, ginamit niya ang ordinaryong sedan na halos hindi mapapansin sa daan. Pagdating niya sa dealership, agad siyang binati ng guard. Good morning, Sir Nazar. Ngumiti siya. Good morning, Kuya Ben. Isa yun sa mga dahilan kung bakit mahal siya ng mga ordinaryong empleyado. Hindi siya mapagmataas. Sa loob ng showroom, abala na ang ibang agents. Nazar, ikaw na ang bahala sa walk-in mamaya ha? Sabi ng kasamaan niyang si Oliver habang nag-aayos ng buhok sa salamin. Mukhang mayayaman yung darating eh. Napangiti lang siya. Sanay na siyang ipasa sa kanya ang clients na ayaw asikasuhin ng iba. Bandang 10:00 ng umaga, bumukas ang malaking glass door ng showroom. Agad na napalingon ang lahat. Isang babae ang pumasok suot ang mamahaling dress, makapal na alahas at mamahaling bag. Nakataas ang noo nito habang nakatingin sa paligid na para bang sinusukat ang halaga ng bawat tao sa loob. Kasunod nito, ang isang matangkad na foreigner. Good morning, ma'am. Magalang nabati ni Nazar habang lumalapit. How may I help you? Tinignan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Bahagyang tumaas ang kilay nito. Agent ka? Mataray nitong tanong. Opo, ma'am. Saglit itong natawa bago tumingin sa asawa. Lab, baka pwede tayong kumuha ng medyo senior na agent? Bulong nito. Ngunit sapat na para marinig ni Nazar. Mukhang walang experience to eh. Tahimik lang nang umiti si Nazar. Kahit ramdam niya ang panlalait sa tono ng babae. Hindi pa niya alam na ang simpleng araw na yon ang magsisimula ng pinakamabigat na insultong matatanggap niya sa buong buhay niya. Bago pa man dumating sa marangyang showroom si Shane Ramirez, matagal muna niyang pinangarap ang buhay na meron siya ngayon. Lumaki siya sa isang maliit na barong-barong sa Tondo. Bata pa lang siya,
Ramdam na niya ang hirap ng buhay. Ang kanilang ama ay pedicab driver lamang, habang labandera naman ang ina niya. Madalas silang mawalan ng kuryente dahil hindi makabayad ng bills. Kung minsan, toyo at mantika lang ang inuulam nila. Pero higit sa gutom, mas masakit para kay Shane ang pagmamaliit ng ibang tao. Naalala pa niya noon kung papaano siyang pagtawanan ng mga kaklase. Dahil paulit-ulit lang ang sapatos niya. Minsan pa nga, pinaiya siya ng isang tendera nang magtanong siya ng presyo ng bag. Huwag mo ngang hawakan yan, iha. Baka madumihan lang. Mataray nitong sabi noon. Kaya naman mula noon, nangako si Shane sa sarili na darating ang araw na siya ay yayaman. At kapag nangyari yon, hindi na siya muling mamaliitin pa ni numan. Lumipas ang maraming taon hanggang sa makilala niya si David, isang foreigner na madalas magbakasyon sa Pilipinas. Hindi nagtagal, ay nagpakasal sila. Dahil doon ay biglang nagbago ang buhay ni Shane. Mula sa masikip na eskinita, lumipat siya sa magandang subdivision. Nakabili siya ng branded na bags, mamahaling mga alahas, at designer clothes na dati hanggang tingin lamang siya. Sa umpisa ay masaya lang siya. Pero habang tumatagal, unti-unti siyang nagbabago. Naging sukatan niya ng halaga ng tao ang pera at itsura. Kung sino ang mukhang mahirap, mababa ka agad ang tingin niya. Mahilig siyang mag-post sa social media. Mga litrato ng restaurant, bakasyon, at shopping spree. Gustong-gusto niyang makita ng mga dating nang mamalit sa kanya na meron na siyang narating sa buhay. Kaya nang maisipan niyang bumili ng bagong sasakyan, hindi yon dahil kailangan nila. Gusto niya lang na may pakita. Love, dapat yung pinakamahal na variant ha? Sabi niya kay David habang nasa sasakyan sila papunta sa dealership. Para sulit. Tumango lang ang asawa niyang sanay na nasundin siya. Pagdating nila sa showroom, agad niyang sinuri ang paligid. Maliwalas ang lugar. Mababango ang mga sasakyan at abala ang mga sales agents sa kani-kanilang mga clients. Pagkatapos ay lumapit si Nazar Villanueva. Simple lang ang suot nitong polo at slacks. Walang mamahaling relo. Walang ere. At sa unang tingin ni Shane, isa lamang itong ordinaryong ahente na desperadong makabenta. Doon na nagsimula ang kanilang usapan. Nang matapos marinig ni Nazar ang mga sinabi nito kanina, tuloy pa rin siya sa kanyang trabaho. Bagamat masakit ang mga salita, pero hindi siya nagpaapekto. At your service pa rin po, ma'am? Mahinaon itong sagot. Lalo yung ikinairita ni Shane. Para sa kanya, masyadong kalmado ang lalaki. Para bang walang epekto rito ang pangmamaliit niya. Habang ipinapakita ni Nazar ang iba't ibang sasakyan, panay ang pagputol ni Shane sa pagsasalita nito. Alam ko na yan. Obviously naman. Mas maganda yata yung nasa kabilang branch. Paminsan-minsan ay nagkakatinginan ng ibang agents. Kitang-kita nila kung papaanong bastusin ng babae si Nazar. Pero walang pagbabago sa mukha ng lalaki. Hanggang sa makarating sila sa unit na nagustuhan ni Shane. Teka, maganda to ah. Sabi niya habang hinaaplos ang manibela. Bagay sa lifestyle namin. Tahimik lang na tumango si Nazar. Hindi niya alam kung bakit, pero may bahagi kay Shane na gustong mairita ang lalaki. Gusto niyang maramdaman itong mas mataas siya rito, pero kabaliktaran ang nangyayari. Habang lalo siyang nagmamata pobre, lalo namang nagiging kalmado si Nazar. At yon ang hindi niya matanggap, dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Shane ay parang hindi gumagana ang pera niya para maliitin ang isang tao. 3 linggo matapos makuha ni Shane Ramirez ang bago niyang sasakyan, halos araw-araw niya itong ipinopost sa social media. May caption pa ngang, "Hard work pays off." Kahit alam niyang hindi naman talaga siya ang nagkira para rito. Mahilig siyang mag-video habang nagdadrive. Ipinapakita ang leather seats, dashboards, at pati na rin ang branded niyang bag na nakapatong sa passenger seat. Sa bawat like at comments, lalo siyang nasasarapan sa pakiramdam na kinaiinggitan siya ng ibang tao. Pero isang umaga,
Habang papunta siya sa salon, biglang umilaw ang warning sensor ng kanyang sasakyan. Hindi naman seryoso ang problema. May minor sensor error lamang. Pero para kay Shane, sapat na yun para siya ay magalit. Unbelievable! Sigaw niya habang hinaampas ang manibela. Ang mahal-mahal ng binayad namin dito tapos ganito lang? Agad niyang tinawagan ng dealership. At nagkataong sina Sir Villanueva ang sumagot. Good morning, Ma'am Shane. Paano ko po kayo matutulungan? Pero imbes na makinig, agad siyang nagtaas ng boses. Anong klaseng serbisyo ang meron kayo? Sira ka agad ang sasakyan nyo. Pero ma'am, kalma lang po muna tayo ha. Maaari pong... Don't tell me to calm down. Napatingin ng ilang empleyado sa showroom nang marinig ang malakas na boses mula sa telepono ni Sir. Pasensya na po ma'am. Maaari po nating ipacheck agad. Wala akong pakialam. Pupunta ako dyan ngayon. Halos ibinagsak ni Shane ang tawag. Makalipas ang isang oras, dumating siya sa dealership na galit na galit. Malakas ang tunog ng kanyang takong habang naglalakad papasok ng showroom. Agad siyang nilapitan ni Sir. Good morning po ma'am. Anong good morning? Putol niya rito. Napatingin ng lahat. May mga customers na natigilan sa pagtingin ng sasakyan. Maging ang receptionist ay napahinto sa pagtatype. Ma'am, ipacheck na lang po natin kaagad ang unit ninyo. Alam mo bang istorbo kayo? Sigaw ni Shane. Ang laki ng binayad namin dito. Tapos basura ang serbisyo ninyo? Nanatiling mahinaon si Sir. Pasensya na po talaga ma'am. May available pong technician ngayon. Eh ikaw? Sabay turo niya kay Sir. Ano bang alam mo? Agent ka lang naman. Naging tahimik ang buong showroom. Ramdam ni Sir ang lahat ng matang nakatingin sa kanya. Pero pinili pa rin niyang kontrolin ang kanyang sarili. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am. Trabaho? Natatawang sarkastikong sabi ni Shane. Mukha kang ang walang alam sa buhay eh. Napabuntong hininga ang isang empleyado sa gilid. Kitang-kita nila kung papaanong pinapahiya ng babae si Sir. Pero wala man lamang itong bakas ng galit. Ma'am, ayusin po namin kaagad ang concern ninyo. Dapat lang. Sigaw niya. Kung alam ko lang na ganito ang serbisyo ninyo dito, hindi na sana kami bumili rito. Lumapit ang branch manager nang mapansing lumalaki na ang eksena. Ma'am Shane, we sincerely apologize po. Pero hindi pa rin humupa ang galit ng babae. Hindi apology ang kailangan ko. Gusto ko ng maayos na serbisyo. Hindi yung kung sino-sinong mukha ang walang alam na humahawak sa amin. Direktang tumama ang tingin niya kay Sir. Parang gusto niya talagang iparamdam dito na mababa lang itong tao. Saglit na yumuko si Sir. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil pilit niyang nilulunok ang sakit ng kahihiyan. Sa unang pagkakataon, simula nang magtrabaho siya bilang ordinaryong empleyado, naramdaman niyang mabigat palang malitin ka sa harap ng maraming tao. Pero kahit ganoon, hindi siya sumagot ng pabalang. Sa halip, mahinahon pa rin siyang nagsalita. Ipa-priority po namin ang sasakyan ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Napailing si Shane habang nakataas ang noo. Para sa kanya, panalo siya. Hindi niya alam na habang lalo niyang dinudurog ang pagkatao ng lalaking nasa harapan niya, mas lalo naman siyang inilalayo noon sa respeto ng mga taong nakasaksi sa ugali niya. Hindi pa man natatapos ang pag-check ng sasakyan ni Shane Ramirez, ramdam na sa buong showroom ang tensyon. Tahimik ang mga empleyado. May ilan na pasimpleng sumusulyap kay Sir Villanueva habang abala itong kinakausap ng technician patungkol sa concern ng customer. Minor sensor calibration lang pala, bulong ng mekaniko. Mga 30 minutes lang tapos na po ito. Tumango si Sir. Ayos, salamat kuya. Pero nang lapitan niya si Shane para ipaliwanag ang findings ng technician, muli na naman siyang sinalubong ng matalim nitong tingin. So ano na? Mataray nitong tanong, habang naka-cross arms pa. Ilang oras na kaming naghihintay dito ah. Ma'am, chinecheck na po nila. Minor issue lang naman po. Minor? Putol kaagad ni Shane.
Minor sa inyo kasi hindi naman kayo ang nagpapayad. Napalingon na naman ng ibang mga customers. Pakaramdam ng receptionist ay gusto na nitong lumubog sa kahiyan para kay Nasser. Pasensya na po talaga, ma'am. Alam mo, Sabay irap ni Shane. hindi ko maintindihan kung bakit kayo kumukuha ng agent na katulad mo. Tahimik si Nasser. Ang itsura mo pa lang, parang hindi mo kayang pumili ng kahit na isang gulong ng sasakyan namin. Parang huminto ang paligid. Maging ang branch manager ay natigilan. May ilang empleyadong napayuko dahil sa bigat ng sinabi ng babae. Pero si Nasser, tahimik lang. Hindi siya sumagot. Hindi siya naghalit. Mas lalo iyong ikinainis ni Shane. Pakaramdam niya ay parang hindi niya mabasag ang composure ng lalaki. Bakit? Mapanuyang sabi niya. Totoo naman ah. Maya-maya ay dumating ang foreigner niyang asawa na si David mula sa labas matapos makipag-usap sa telepono. What's happening? Tanong nito. Ay naku lab, Reklamo kaagad ni Shane. sobrang incompetent ng service nila dito. Tinuro niya si Nasser. Especially him. Tinignan ni David ang lalaki. Saka mahinang tumango bilang pagbati. Ngumiti lang si Nasser ng magalang. Sir, inaayos na po namin ang unit. Pero hindi pa tapos si Shane. Kung tutuusin, Dagdag pa niya. dapat sa mga ganitong trabaho, marunong kayong umintindi ng sosyal na customer. Parang may tumusok sa dibdib ni Nasser. Hindi dahil sa insulto sa kanya. Kung hindi dahil ramdam niyang maraming ordinaryong empleyado sa paligid ang tila nadadamay sa pagmamataas ng babae. Tahimik niyang inayos ang dokumentong hawak bago nagsalita. Ma'am, ginagawa na po namin ang best namin para maayos ka agad. Ano? Ginagawa niyo ang best ninyo? Natawa si Shane. Mukhang wala ka namang mararating sa buhay sa trabaho mong yan. Hindi na nakatiis pa ang matandang janitor na si Mang Tonyo na naglilinis malapit sa showroom. Ma'am, sandali lang po. Mahina nitong sabi. Hindi po maganda ang maliit ng tao. Napatingin si Shane rito. At sino ka naman? Natahimik si Mang Tonyo. Agad namang lumapit si Nasser. Ako na po ang bahala rito, Mang Tonyo. Makalipas ang halos isang oras, natapos rin ang sasakyan ni Shane. Simpleng recalibration lang pala talaga ang problema. Pero kahit na ayos na, hindi pa rin mawala ang yabang sa mukha ng babae habang sila ay papalis. Bago siya sumakay, muli niyang nilingon si Nasser. Next time, Malamig niyang sabi. siguraduhin mong marunong kang humawak ng customer na may class. Pagkaalis ng sasakyan, saka lang nakahinga ng malalim si Nasser. Tahimik ang showroom. Okay ka lang ba? Tanong ng manager. Ngumiti siya ng pilit. Opo sir. Pero alam ng lahat na talaga namang nasaktan siya. Nang gabing iyon, tahimik na umuwi si Nasser. Pagbukas ng malaking gate ng kanilang mansyon, sinalubong siya ng ilaw mula sa napakalawak na bahay ng pamilya Villanueva. May fountain sa gitna ng hardin. Nakahilera ang mamahaling sasakyan sa garahe. At sa loob ng bahay, naghihintay ang kanyang pamilya para sa hapunan. Pero sa kabila ng lahat ng kayamanan sa paligid niya, ang tanging laman ng isip ni Nasser ay ang mga salitang, Mukhang wala ka namang mararating sa buhay. hindi alam ni Shane na ang lalaking hinamak-hamak niya buong araw ay umuwi pala sa isang bahay na higit pa sa lahat ng ipinagmamalaki niya. Ilang araw matapos ang iskandalong ginawa niya sa dealership, pilit pa ring ikinikwento ni Shane Ramirez sa mga kaibigan niya ang nangyari. Grabe talaga ang serbisyo nila. Reklamo niya habang nasa isang cafe kasama ang ilang mga amigas. Tapos yung agent? Diyos ko, parang walang alam. Tapos anong ginawa mo? Pinahiya mo ba? Natatawang tanong ng isa. Deserve naman niya eh. Taas noong sagot ni Shane bago humigop ng kape. Hindi niya alam na habang ipinagmamalaki niya ang ginawa, mas marami palang nata-turn off sa ugali niya. Makalipas ang ilang araw, niyaya si Shane ng asawa niyang si David sa isang charity dinner sa isang exclusive subdivision sa Cavite. Isa raw iyong gathering ng ilang investors at business owners na konektado sa automotive industry. Ayaw pa sana niyang sumama.
Pero nang malamang mga mayayamang tao ang pupunta, agad siyang nag-ayos ng kanyang sarili. Suot niya ang isa sa pinakamahal niyang gown habang paulit-ulit niyang chinecheck ang sarili sa salamin. Pagdating nila sa subdivision, halos tumikit ang mukha ni Shane sa bintana ng sasakyan. Malawak ang daan, tahimik ang paligid, puro malalaking mansyon ang nakahilera. Wow! Bulong niya. Grabe! Ibang level to. Ngumiti si David habang nagmamaneho. Old rich families mostly. Mas lalo tuloy humanga si Shane. Habang papalapit sila sa venue, biglang bumagal ang sasakyan nila dahil may paparating na itim na luxury car mula sa kabilang direksyon. Napalingon si Shane at halos matigilan siya. Dahan-dahang bumaba mula sa sasakyan sina Sir Villanueva. Naka-formal suit ito. Malinis, eleganting kumilos. Ibang-iba sa simpleng agent na nakilala niya sa showroom. Love, Natigilan niyang sabi habang nakatitig. siya yung agent, di ba? Napakunot ang noo ni David. You know him? Hindi kaagad nakasagot si Shane. Pakiramdam niya ay nanlalamig ang katawan niya habang pinapanood sina Sir na maglakad papunta sa isang napakalaking mansyon sa dulo ng kalsada. Pagkabukas ng gate, pumungad ang napakalawak na hardin, mamahaling sasakyan, at mga taong tila naghihintay sa lalaki. Pagkatapos, lumabas ang isang matandang lalaki at sinalubong sina Sir ng yakap. Anak, nandito na pala ang ibang investors, sabi nito. Natigilan si Shane. Investors? Hindi siya makapaniwala. Wait, Mahina niyang bulong. bakit parang... Lumapit ang isang event coordinator sa kanila. Good evening po. Magalang nitong bati. Kayo po ba ang guest ni Mr. Villanueva? Parang tumikil ang mundo ni Shane. Villanueva? Ulit niya. Yes, ma'am. Nakangiting sagot ng coordinator. Si Sir na Sir po. Isa sa mga owners ng Villanueva Group. Pakiramdam ni Shane ay nawalan siya ng hangin. Unti-unting bumalik sa isip niya ang lahat ng sinabi niya kay Nasser. Agent ka lang. Mukha kang walang mararating. Hindi mo kayang bumili ng kahit isang gulong. Biglang lumiit ang tingin niya sa kanyang sarili. Habang siya noon na ibalang ipinamumukha kay Nasser na mas mataas siya, pero ang totoo, mas malayo pala ang narating ng lalaki kaysa sa kanya. Wala pa sila sa kalingkingan ng yaman ng mga ito. Napansin ni David ang pananahimik niya. Shane? Tanong nito. Are you okay? Hindi siya kaagad nakasagot. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pagyayabang, nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. At mas masakit doon, hindi man lamang siya ginantihan ni Nasser. Sa halip, nang magtama ang mga mata nila mula sa malayo, simpleng tango lamang ang ibinigay ng lalaki. Walang yabang, walang panunumbat, at doon mas lalong nadurog ang pride ni Shane. Mula ng gabing malaman ni Shane kung sino talaga si Nasser, tila hindi na siya mapakali. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng vanity mirror sa loob ng kanilang kwarto, habang dahan-dahang tinatanggal ang hikaw niyang mamahalin. Ngunit hindi gaano kaganda ang refleksyong nakikita niya sa salamin. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang lumiliit bilang tao. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi niya kay Nasser. Napapikit siya ng mariin. Ngayon niya lang naramdaman ang bigat ng sarili niyang mga salita. Shane, napatingin siya kay David. Nakakarating lamang sa kwarto. Are you still thinking about him? Tahimik siyang tumango. Umupo si David sa gilid ng kama. You know, mahinaon itong sabi. Wealth doesn't really impress all rich people. Character does. Parang may kumurot sa puso niya. Dahil yon mismo ang wala siya noong araw na pinapahiya niya si Nasser. Kinabukasan, habang mag-isang umiinom ng kape si Shane, napatingin siya sa mga lumang litrato sa cellphone niya. Mga larawang noong nasa tundo pa lamang sila. May isa roong kuha sa kanya habang nakangiti, kahit luma ang damit. Simple, totoo, hindi mapangmata. Unti-unting nanubig ang kanyang mga mata. Kailan ako naging ganito? Bulong niya sa sarili. Naalala niya noon kung gaano kasakit maliitin
dahil mahirap sila, kung papaano siyang umiiyak sa gabi dahil pakiramdam niya ay wala siyang halaga. Pero nang magkaroon siya ng pera, siya mismo ang naging taong kinamumuhian niya noon. Makalipas ang 2 araw, naglakas loob siyang pumunta muli sa dealership. Tahimik ang dibdib niya habang naglalakad papasok. Hindi tulad ng dati, wala siyang dalang yabang, wala ring matataas na tingin. Nang makita siya ng receptionist, halatang nagulat ito. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon din sa'yo. Pwede ko bang makausap sina sir? Kalmado niyang tanong. Makalipas ang ilang minuto, lumabas sina sir mula sa opisina. Simple lamang ulit ang suot nito. Parang walang nagbago. Pero si Shane, halos hindi makatingin ng diretso. Ma'am Shane, ano pong may paglilingkod ko? Magalang pa ring bati ng lalaki. Mas lalo siyang nahiya. Paano pa rin ito nagagawang maging mabait matapos ang lahat ng ginawa niya? Pwede pa tayong mag-usap? Nanginginig niyang tanong. Tumango sina sir at inakay siya sa isang tahimik na bahagi ng showroom. Ilang segundo munang walang nagsalita hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang depensa ni Shane. I'm sorry. Mainang sabi niya habang namumuo ang luha sa mata. Sobrang mali ako. Tahimik lang sina sir. Hindi ko dapat sinabi ang lahat ng yun sa'yo. Napayuko siya. Akala ko kasi, Nanginginig ang boses niya. kapag may pera na, mas mataas ka na sa ibang tao. Matagal bago sumagot sina sir. Hindi po ako nasaktan dahil sa minamaliit mo ako. Mahinaon niyang sabi. Unti-unting umangat ang tingin ni Shane. Nasaktan ako kasi maraming taong nagtatrabaho ng marangal ang nakakaranas ng ganoong pagtrato araw-araw. Parang direktang tumama iyon sa konsensya niya. May mga guard, janitor, sales staff. Dugtong ni sir. Hindi man sila mayaman, pero hindi ibig sabihin nun na wala silang dignidad at wala silang damdamin. Tuluyan nang napaiyak si Shane. Wala siyang maisagot dahil alam niyang tama ito. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pagyayabang at pagtingin sa sarili bilang mataas, saka lamang niya tunay na naunawaan na ang taong tunay na may class, hindi kailangang mangmaliit ng kapwa para maramdamang mahalaga siya. Lumipas ang ilang linggo matapos humingi ng tawad si Shane kay Sir. Marami ang nakapansin sa pagbabago niya. Hindi na siya katulad ng dati, na laging nakataas ang noo at tila kailangang ipaalam sa lahat na may pera siya. Unti-unti niyang binawasan ang mga mamahaling post sa social media. Mas naging tahimik siya, mas naging totoo. Minsan, habang nasa grocery siya, may matandang cashier na aksidenteng nalaglag ang sukli niya sa sahig. Dati, malamang nainis na kagad siya. Pero ngayon, agad siyang yumuko para tulungan itong pulutin ng mga barya. Pasensya na po kayo, ma'am, sabi ng matanda. Ngumiti si Shane at sa simpleng eksenang iyon, pakiramdam niya ay mas magana ang dibdib niya kesa noong mga panahong puro yabang ang laman ng puso niya. Samantala, sina Sir naman ay nagpapatuloy lang sa simpleng pamumuhay. Kahit alam na ng ibang empleyado ang tunay niyang estado sa buhay, hindi pa rin siya nagbago. Siya pa rin yung unang bumabati sa guard tuwing umaga. Siya pa rin yung marunong makinig sa utility staff at marunong makisabay kumain sa pantry. Mas lalo tuloy siyang narespeto ng mga tao sa dealership. Sir, kung iba siguro yan baka matagal nang ipinagyabang kung sino talaga sila. Minsang sabi ng isang bagong empleyado. Ngumiti lang sina Sir. Mas mahalaga kung papaano kang makitungo kesa kung gaano karami ang pera mo. Isang hapon, muling nagkita sina Shane at Sir. Pero iba na ang atmosphere sa pagitan nila. Wala nang yabang, wala nang galit. May dala si Shane na maliit na paper bag. Iniisip ko, baka gusto mo nito. Nahihiya niyang sabi, habang iniabot ang coffee beans na binili niya sa isang local cafe. Naalala ko kasi sabi mo mahilig ka sa kape. Bahagyang nagulat si Sir bago ngumiti. Salamat ha. Sandaling natahimik si Shane bago siya muling nagsalita. Alam mo, malumanay niyang sabi.
Akala ko noon ang sukatan ng tao ay pera. Napatingin siya kay Nazar. Hindi ko alam na mas mahalaga pala kung papaano kang makitungo sa kapwa. Tahimik lang na nakinig si Nazar. At sa unang pagkakataon, hindi niya na nakita kay Shane ang babaeng mapangmata na minsang sumigaw at nanghamak sa kanya sa harap ng maraming tao. Sa halip, nakita niya ang isang taong natutong aminin ng mali at naging mapagpakumbaba. Pag-alis ni Shane ng dealership, napangiti si Nazar habang pinagmamasdan ng papalayong sasakyan nito. Minsan, naiisip niya, hindi naman talaga masamang umasenso sa buhay. Ang masama ay kapag umangat ka nga, pero nakalimutan mo namang maging tao. Sa mundong maraming humusga base sa damit, trabaho, at estado sa buhay, madalas nakakalimutan ng iba na pare-pareho lang namang may pusong nasasaktan ng tao. At minsan, ang pinakamayamang tao ay hindi yung maraming pera, kung hindi yung marunong rumispeto kahit kanino, dahil ang tunay na taas ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, mamahaling sasakyan o kapal ng wallet. Nasusukat ito sa kung papaano niyang tratuhin ng mga taong wala ng ibang maipagmamalaki kung hindi ang kanilang dangal. At yun ang aral na habang buhay ng babaunin ni Shane, na bago ka humusga ng pagkatao ng iba, siguraduhin mong hindi mas maliit ang ugali mo kaysa sa tingin mong estado nila sa buhay. Makalipas ang isang taon, marami nang nagbago sa buhay ni Shane at Nazar. Si Shane ay hindi nakilala bilang babaeng mapangmata at mahilig magyabang sa social media. Sa halip, naging mas tahimik siya at mas malapit sa mga ordinaryong tao. Madalas na siyang makita sa mga outreach program na sinusuportahan nila ni David. Hindi para magpa-picture o magpasikat, kung hindi para tunay na tumulong. Isang araw, pumalik siya sa lumang lugar kung saan siya lumaki sa Tondo. Habang naglalakad siya sa makitid na eskinita, tila bumalik ang lahat ng alaala ng kabataan niya. Ang hirap, gutom, at pangmamalit na minsan niyang tiniis. May isang batang babae ang nakasalubong niya. Luma ang tsinelas, kupas ang damit, pero nakangiti. Miss, bili na po kayo ng sampagita. Mahiyain itong sabi. Dahan-dahang umiti si Shane habang bumibili ng hawak nitong bulaklak. Habang pinagmamasdan ng bata, bigla niyang nakita ang dati niyang sarili. At doon niya lalong naunawaan kung gaano kadaling magbago ang tao kapag nasilaw sa pera at estado sa buhay. Pero mas mahirap palang matutunang maging tunay na mapagpakumbaba. Samantala, si Nazar naman ay nanatiling simple kahit mas lumawak pa ang negosyo ng kanilang pamilya. Sa halip na umupo lang sa opisina, ipinagpatuloy pa rin niya ang pakikisalamuha sa mga empleyado. Minsan, ay tinanong siya ng isang bagong trainee sa dealership. Sir, bakit niyo po pa ginagawa to kahit mayaman naman po kayo? Ngumiti si Nazar bago sumandal sa mesa. Dahil kapag nakalimutan mong tratuhin ng tama ang ordinaryong tao, mahinaon niyang sabi, doon nagsisimulang mawala ang tunay mong halaga. Tahimik na napaisip ang trainee. Sa paglipas ng panahon, naging inspirasyon si Nazar sa maraming empleyado. Hindi dahil sa mayaman siya, kung hindi dahil pinili niyang manatiling simpleng tao, kahit may dahilan naman siyang magmataas. At si Shane, habang buhay niyang dadalhin ang pinakamahalagang leksyon na natutunan niya mula sa lalaking minsan niyang hinamak, na ang tunay na kahirapan ay hindi kakulangan sa pera, kung hindi kakulangan sa respeto at kababaang loob. Dahil sa huli, maaaring mabili ng pera ang magarang bahay, mamahaling sasakyan, at matataas na estado sa buhay. Pero hindi nito kailanman mabibili ang tunay na dangal ng isang tao na marunong gumalang sa kanyang kapwa. At minsan, ang mga taong mukhang ordinaryo lang sa paningin ng mundo, sila pa pala ang may pinakamagandang puso. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera, itsura, trabaho, o estado sa buhay. Maaaring mayaman nga ang isang tao, ngunit kung wala naman siyang respeto at kababaang loob, mananatili pa rin siyang mahirap sa pagkatao. Pinapakita ng kwento ni Nazar at ni Shane
na hindi natin alam ang tunay na pinagdaraanan o katayuan ng isang tao. Kaya hindi tama ang manghusga at mangmaliit ng kapwa. Natutunan rin Shane na ang pag-asenso sa buhay ay hindi lisensya para apihin ng ibang tao. Sa halip, habang mas umaangat tayo, mas dapat tayong magiging mapagpakumbaba at marunong gumalang. Samantalang si Nazar naman ay naging halimbawa ng isang taong tunay na mataas ang pagkatao. Dahil kahit mayaman siya, pinili niyang manatiling simple, mabait at marunong umunawa sa iba. Sa huli, ang taong tunay na may class ay hindi yung maraming pera, kung hindi yung marunong rumispeto, kahit sino pa ang kanyang nasa harapan. Bago magtapos ang ating kwento, gusto ko lang pong pasalamatan ang ating kabarangay na si Jasper sa pagbigay niya ng munting suporta sa ating channel. Maraming salamat kabarangay Jasper, at asahan po ninyong lahat ang patuloy na mga kwento na aking ibabahagi sa channel na ito. Sana po ay palagi niyong kapulutan ng magagandang aral. So paano mga kabarangay? Dito na po muna natin tatapusin ang kwentong ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.